Makatarungan ba yung pagtatanggal kay Kiko Barsaga bilang miyembro ng House of Representatives? Ano ang kanyang mga alternatibo at ano ang mga legal na implikasyon nito sa daloy ng politika ng Pilipinas? Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Kahapon nga, nabalita na pinagbotohan na ng House of Representatives ang expulsion, ibig sabihin tinanggal na bilang kongresista si Kiko Barsaga. Tanong ng marami, pwede bang gawin niya ng House of Representatives? Under Article 6, Section 16 ng ating Constitution, meron talagang kapangyarihan ang House of Representatives at ang Senado na magbuo at bumalangkas ng sarili nilang mga alituntunin tungkol sa pagdidisiplina o pagtatanggal ng mga miyembro ng either Senate or the House of Representatives. However, itong kilos na ito ay dapat subject pa rin to judicial review, even if it is the exclusive authority ng House of Representatives na magdesisyon ukol sa pagsuspindi. Pwede pa rin tignan ito o rebisahin sa pamamagitan ng petisyon sa Korte Suprema kung tama ba o makatwiran yung pagsususpindi o pagtanggal mismo kay Kiko Barsaga. At di lang natin alam kung i-challenge pa ito ni Kiko Barsaga. Yan ang mga natitirang alternatibo niya dito kung siya ay magsasampa ng demanda. Pero sana, kung ako kay Congressman Kiko Barsaga, i-challenge niya ito sa Supreme Court para talaga makita natin yung totoong hangganan ng authority ng House of Representatives ukol sa pagtatanggal ng mga miyembro. Kung kanyang ginagawa ay ine-exercise lamang niya yung kanyang karapatan na magsalita. Although I may not fully subscribe sa estilo ni Kiko Barsaga, kanya-kanyang style yan eh. Diba? I may not agree with what you say, but I will defend your right to say yung mga bagay na yan dahil karapatan mo yan. Yan po ang edict o ang alituntunin na sinusunod ng mga abogado. Maaaring hindi ako nag-agree sa iyong mga sinasabi, pero didepensahan ko yung karapatan mo na sabihin yan. At sa tingin ko, si Kiko Barsaga, bilang isang individual, private individual, at lalo na bilang isang kongresista, may karapatan siyang tuligsain ang Kamara mismo. Ang implikasyon po nito ay parang napakadilim para sa politika ng Pilipinas kasi tingnan ninyo itong mga congressman na na-involved sa flood control. May mga supposedly kakasuhan daw, mga sasampahan ng kaso, pero meron bang kahit na isa na nadinig kayo na sinampahan ng kaso sa Ethics Committee sa kanilang involvement sa flood control? Ito po kasing si Zaldico, bago pa man pumutok itong pagsasampa ng kaso sa kanya, ay naunang nawala at nag-resign na siya sa Kongreso. So, lahat yung 65 contractors na sinasabi noon ni Ping Lacson ng Malacanang, ng mga kontratista, ng mga congressman, may nasampahan ba ng kaso sa Ethics Committee o Ethics Complaint? Wala. So, ang malinaw dito, parang okay lang na magsipagnakaw kayo. That's not against the rules at hindi kayo masasampahan ng kaso. Pero huwag kayong magsasalita laban sa Kongreso. Huwag niyong iaasarin. Huwag kayong magkokomento ukol sa Kongreso mismo kung saan ito ay inyong kinabibilangan. Kasi pwede kayong matanggal o masuspindi. Iyan ang legal na implikasyon ng pagtatanggal dito kay Kiko Barsaga. Ang tingnan ninyo yung daloy ng pangkalahatan ng politika sa kasalukuyan. Lahat ng nasa oposisyon ay tinatanggal sa pamamagitan ng Kongreso, sa pamamagitan ng kaso na sinasampa ng Ombudsman o ng ICC. All of it is seemingly designed to silence the opposition. At ito si Boying Remulla, nagmamalaki pa. 7 pa raw yung kanyang ipapa-aresto. Para bang talagang siya lang ang may karapatan na mag-determine ng hustisya dito sa Pilipinas. At siya lang ang may karapatan na magpa-aresto. Tanong dyan, bakit puro oposisyon ang iyong gustong ipa-aresto ng mga senador? Nasaan yung mga nasa majority? So, again, yung perception ng mga tao that the entire justice system is being weaponized against the opposition ay nagiging malinaw na malinaw para sa lahat. Itong
meron tayong sitwasyon na ito sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, kawangis na kawangis kung paano tumakbo noon ang martial law na kay Marcos, Ferdinand Marcos Sr. At tatandaan ninyo, kung yung mga buhay na noon, nung nagdeklara ng martial law, si Marcos, he shut down Congress. At yung mga senador na nasa oposisyon ay kanyang mga pinagpapakulong under the proclamation na kanyang idineklara yung martial law. Sa ngayon, walang formal na deklarasyon ng martial law, pero the strategy is the same. The entire institution, the prosecutorial institution of government, the police, NBI, military, everything is being utilized para patahimikin ang oposisyon. So bagamat walang formal na deklarasyon ng martial law, because all of the instruments necessary to be weaponized has already been weaponized upang makapagdikta ang gobyerno at makontrol ang behavior ng mga tao, ay para ka na rin nasa ilalim ng isang martial law. At kung nagagawa nga po ito sa mga tao na kagaya nila Kiko Barzaga, nila Bato de la Rosa, ni Jingo Estrada, ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, na mayroong mga kakayanan, may mga impluwensya, may kapangyarihan din naman, at saka maraming mga tagasunod, ano kaya ang pwede nilang gawin sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin? Iyan ang legal na implikasyon nito. Dadating na at parating na ang panahon at tayong lahat naman, kagaya ni Kiko Barzaga at ng mga iba pang ipinakulong na at ipakukulong pa, ay pinatatahimik ng pamahalaan na ito dahil sa ating oposisyon sa mga walang habas na pagnanakaw. This is a country now where good deeds are always punished. No good deeds will go unpunished, rather. Lahat ng mga mabubuting gawa ay pinarurusahan. At yung mga gumagawa ng mga masama, sila yung binibigyan ng mga reward at may proteksyon ng pamahalaan. Kanya nga sa kasalukuyan, hindi mo maaalis sa taong bayan na ang pananaw ng marami ay ang gobyernong ito ay para sa mga magnanakaw. Kasi lahat ng mga nagnanakaw sa Kongreso, safe pa sila hanggang sa kasalukuyan. Yung mga tumutuligsa, sila ang mga naunang mga tinatanggal. Pero ang lahat ng ito ay may katapusan. Magigising din ng sambayan ng Pilipino. Makikita natin lahat kung ano ang totoong nangyayari. Ang mahalaga nito, tayong lahat, tayo ay nakikilahok, tayo ay nagmamasid, tayo ay nag-aaral. Kasi mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.